Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkikwentuhan naman natin itong ibinidang flood control project ni Pangulong Bongbong Marcos na sinubok ng bagyong Karina at nung habagat. At dahil sa nangyaring malawakang pagbaha, napahiya po ang ating Pangulo dahil sa kagagawan po ng DPWH na nagbigay ng report na 5,500 daw na flood control project ang tapos na. Ngayon, dito nagkabukuhan kung ano ba yung 5,500 na flood control project na ginastosan po ng bilyon-bilyon. At tandaan ninyo, 1 billion a day po ang ginagastos po ng gobyerno natin para sa flood control project. And yet, mas lumala pa po ang baha. So, panoorin po natin itong balitan to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ang video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin to. Umami ng DPWH na may kakulangan sa master plan para pigilan ang baha sa kabilayan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Paulit-ulit pa ring nakararanas ng pagbaha ang Metro Manila at iba pang probinsya tuwing may habagat, bagyo at malakas na pag-ulan. Kaya tanong ng marami, anong nangyari sa bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno? Nasaan din ang master plan para solusyonan ang baha? Yan din ang tanong ng mga senador kanina sa DPWH at iba pang ahensya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan pero wala naman daw nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Biruin nyo, hihingi ng 23 billion pesos para lang pag-aralan ang pagbaha sa Pilipinas. 23 billion ang gagastusin para lang mag-outing sila para pag-aralan. Kasi hindi naman yan yung sasabihin natin pag-aaralan sa opisina lang yung kanilang flood control project. Hindi. Magkakaroon ng ng mga conference pa yan. Andyan yung iimbita pa sila ng kung sino-sino para pag-aralan yung baha dito sa Pilipinas. And yet, baha pa rin. 23 billion ang uubusin natin para pag-aralan. Diba, napakasimple lang naman ng baha para po sa akin yung yung solusyon dyan. Back to basic muna tayo. Ano ba ang cost ng baha sa Pilipinas? Unang-una, basura. Pangalawa, saan ba dumadaan ng tubig? At bakit, kumbaga, saan dumadaan ng tubig? Kung saan dumadaan yung tubig, nandun yung basura. Di ba? So, saan ba yung lagusan ng tubig kapag bumabaha, kapag malakas ang ulan? Di ba? Sa mga ilog, sa mga estero, doon natin nakikita yung mga basura. Bakit hindi nyo doon ubusin yung budget na 23 billion, yung hinihingi ninyo? Sabihin natin yung 1 billion a day na ginagastos ng gobyerno, bakit hindi doon ubusin sa paglilinis ng mga ilog, sa mga estero, para hindi bumahari ito sa Pilipinas? Yan kasi yung unang kahit saan natin tingnan, ang pinaka-main problem talaga ng isang bansa, especially sa Pilipinas, basura. Dahil nga walang disiplina ang mga Pilipino, kung saan nagtatapon, bumabara yan sa mga daluyan ng tubig. Na dapat, yun yung magiging, exit point ng mga tubig ulan kapag bumubuhos na yan. Dahil nga natatabunan na ng mga basura, yung mga estero natin, is hindi na nakakalabas yung tubig, kaya bumabalik yan. Kaya nga pansinin nyo, di ba, kapag bumabaha, grabe ang basura. Bakit ano pang kailangan pag-aralan dito sa flood control project na to, kung yung pinaka-basic, kinakalimutan na. Isa pang example dyan, may mga ilog na may mga nakatayong bahay dyan. So, may mga ilog, estero, na natatakpan na ng kabahayan, kaya hindi na nakakaagos ng tubig. Bakit hindi nyo doong gastusin yung budget na ilipat yung mga kababayan natin na nakatira sa mga ibabaw ng estero, malapit sa ilog, para mabawasan o mawala yung basura? Hindi yun na pag-isipan ninyo na ano bang gagawin natin para makontrol yung basura.
na umaagos sa mga ilog. Hindi pwede ba maglagay kayo ng mga screen doon para masala yung mga basura para once na kapag umulan, yung basura naiipon na. Hindi na kailangan kumbaga mag-overflow yung mga ilog natin. Isa pa, yung dredging. Halos wala ka na nakikita nagde-dredging ngayon dahil nga sinasabi nga nila na yung project parang hindi talaga doon na ipo-focus. Pero yun yung 23 billion, pag-aaralan lang yung baha sa atin. Hindi nila, kumbaga, sila kagad, naka-advance foresight kagad sila tungkol sa pagpaplano or yung pag-aaral tungkol sa flood control natin. Yung pinaka-basic, nakakalimutan nila. Ano yun? Basura, di ba? Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Ayon sa DPWH, mahigit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mababang lugar. Muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng Biruin nyo, yung 5,500 na ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na flood control project na natapos sa administrasyon niya, hindi sinabi ng DPWH na ito ay yung mga patsi-patsi lang. Kumbaga sa ito yung mga band-aid solution lang. Kumbaga sa gulong, imbis na kailangan palitan yung buong interior, puro vulcanize lang ang ginagawa nila para lang sabihin na umarangkada lang o kumbaga maka-abante lang, magamit lang uli. Pero pag habang tumatagal yun, mabubutas uli. So, puro band-aid lang yung ginagawa nila. Bakit hindi na lang nila palitan yung buong gulong, buong interior para sa pangmatagalang solusyon? Kasi, di ba, kung nagmumotor ka, kahit sasakyan, kung alam mo naman palitin na yung gulong mo, bakit di mo papalitan? Bakit kailangan mo lang i-vulcanize yan? Pag tinotal mo rin yung total ng pinabulcanize mo dyan, halos kaparesa ng presyo nung bumili ka ng bago. At mas matagal pa yung itatagal ng bago. Bakit andun pa rin kayo sa vulcanize? Same thing din dito. Band-aid solution, yung sinasabi nilang natapos na project na ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos napahiya siya nung biglang bumaha. Diba? Dapat nga dito mag-resign tong mga nasa DPWH dahil ipinahiya nila yung Pangulo natin dahil dun sa ibinibida niyang 5,500 na flood control project. Kaso ito nakakatawa. Parang ipinagtanggol pa nga ni Bongbong Marcos yung yung flood control project ng DPWH. Sinasabi niya na hindi raw akma kasi yan dahil sa climate change. Diba? Imbis na kastiguhin niya na pinahiya niyo ako sa project niyo, ibinida ko yan, tapos baharin pa lang mangyayari. Diba? Ang titigas na mukha nitong mga taga DPWH, mga humahawak niya sa flood control project. Alam ko, dalawa humahawak dyan, MMDA tsaka sila. So, ang titigas ng mukha nila na ipahiya yung Pangulo, tapos yung Pangulo naman parang talagang alam niyo yung walang kaalam-alam, pinagtanggol pa yung DPWH. Imbis na kastiguhin niya dahil napahiya siya, ipinagtanggol pa. Anong sagot niya? Kasi hindi na akma yung ating flood control project sa climate change. Unggoy! Kung sa ibang bansa yan, nag-resign na yung mga, baka nagharakiri na yan dahil ipinahiya nila yung kanilang yung pinakamataas na posisyon. Yung kanilang pinaka-leader, ipinahiya nila dahil sa kapalpakan nila. Pero dito sa Pilipinas, mga kapalmuks na, pinahiya na yung presidente. Yung presidente naman, ipinagtanggol pa yung kahiyang ibinigay sa kanya ng mga taga DPWH. Malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. That there are several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist
Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 eh. Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sarili-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi na Tingnan nyo, master plan para sa feasibility study. Yung master plan hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin nila. And yet gumagastos ng gobyerno natin ng bilyon-bilyon para pag-aralan pa rin hanggang ngayon kung ano yung gagawin dyan sa baha na yan. Eh napakasimple lang ang ano yan, ang pinakasolusyon dyan eh. Back to basic. Tingnan nyo lang yung basura. Tingnan nyo lang yung baha. Ano ba nakikita nyo dyan? Basura. Ano ba yung nakikita sa ilog? Mababaw na. Bakit? Marami nang nakatira. Marami nang kailangan ng hukayin. Bakit hindi yun yung gawin? Diba? Ito example to, sa Marikina. Yung sa Marikina, nunog undoy, kasi tayo doon, survivor din tayo ng undoy sa Marikina. So, nung time na yon, talagang lagpas tao yung baha sa maraming lugar, halos lumubog yung buong Marikina dahil sa bagyong undoy. Pero dahil sa ginawa ni Mayor Marcy Teodoro sa Marikina, nag-adjust kagad sila. Hindi natin sinasabing perfecto yung adjustment na ginawa ng mayor ng Marikina. Pero ang laki ng improvement nung bagyong Karina at yung Habagat. Dahil naglagay sila ng mga mega dike nila, nag-dredging sila. Yung baha, nandun lang malapit sa ilog. Hindi na talaga siya lumagpas doon sa sabihin natin yung lawak niya, talagang na-minimize na. Hindi na ganun kalaki yung naging pinsala ng baha sa Marikina. Dahil halos na control nila. Although hindi perfecto. Kahit pansinin nyo, di ba? Yung Provident, na talagang nilulubog yan ng baha nung panahon ng undoy, tsaka yung sumunod na baha pa uli nun, hindi ko na matanda, nung bagyo yun. Yung Tumana, yung malapit sa may tulay ng Marikina, yung mayroong silang mga linya-linya ron. Talagang mataas yung level, nasa 20 meters yon. Pero kung titingnan nyo, yung baha ng tubig niya, hanggang doon lang sa may hindi talaga kumalat. Dahil nga maganda yung naging flood control nila, hinukay yung ilog, tinaas, naglagay sila ng dike. So yun yung maganda naging plano. Hindi siya yung pinag-aaralan ng puro aral na lang. Hindi kagaya ng DPWH, na bilyon yung naging pondo nila, pero hanggang ngayon, pag-aaral pa rin yung kailang ginagawa. Tapos, ang malalaking flood control projects ay dahil kulang ang pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iiba ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. Sagot naman ng DPWH. Which is totoo yan. Diba? Lagi nang ganyan nangyayari yan. Ay ituloy ng kasulukuyang presidente yung project ng nakarang administrasyon. Pero kay Pangulong Duterte, tinuloy niya lahat yan, wala siyang binago. Kaso, nabago ng uli nung umupo na si Bongbong Marcos, na iba na naman yung naging project. So, nasayang na yung itinuloy ni Pangulong Duterte nung panahon ni Pinoy, itinuloy niya, so 12 taon yun. Tapos sinira lang na ngayon ng panibagong administrasyon dahil iniba na naman yung flood control project. Siyempre, katsing-katsing dahil nga walang kinita nung panahon ni Pangulong Duterte, kailangan nilang ngayon bumawi. So 1 billion a day, so ilang taon na nakakalipas, so 365 days in a year. So 365 billion a year times 3. So almost 1 trillion na yung budget na inuubos ng DPWH sa flood control project, pero baha pa rin at mas lalo pang lumala. Tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Makatutulong din daw sana na maiwasan ang pagbaha kung may dredging at desilting sa mga ilog. Pero di na raw ito halos nagagawa ng DPWH dahil tinanggal na rin ang budget para dito. Putang budget yan. Kulang pa ba yung budget nyo 1 billion na day para sa gasolina at sa dredging?
Bakit hindi nyo ubusin lahat ng budget nyo sa pagdidredging na lang, tsaka sa paggawa ng dike? Yun ang pinakamabisa dyan. Hindi yung inuubos nyo yung budget ng Pilipinas sa pag-aaral dahil doon kayo kumikita, diyan kayo nagiging buhay hari eh. Siyempre, conference, mga sabihin natin, dahil sa pag-aaral na yan, i-invite kayo kung saan kayo pupunta. Pero yet, wala namang nangyayari dyan. So parang totoo nga yung sinasabi ni Yorme, ni Isko, na analyze hanggang maging paralyzed na. So ganyan yung nangyayari rito. Na-paralyze na yung flood control project natin sa kaka-analyze nito mga taga-DPWH. This is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Diba? Alam naman pala nila na yung problema natin yung ilog. Bakit hindi kayo doon mag-focus sa mga ilog, sa mga basura? Hindi yung kung ano-anong pag-aaral. Pero alam niyo naman pala na sinagot niyo na dredging ang kailangan natin dahil mababaw na yung mga ilog, yung mga estero, mabababaw na. Bakit hindi kayo doon mag-focus? Hindi yung kung ano-ano mga feasibility study, mga pumping station. Although malaking tulong din yung pumping station, pero mag-focus muna kayo dun sa pagpapalalim ng mga ilog natin, yung dredging. Bakit kasi ayaw nilang trabahuhin yun? Kasi mawawala na sila ng project. Pag nagawa ng maayos yung dredging, liliit na yung budget sa flood control. So wala nang kikitain itong mga nasa gobyerno natin. Natanong din sa pagdinig kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation project sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Pero sa ngayon, napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water. And the change actually so far in our model runs has been for the negative. And thirdly, our water quality will also begin to change. Ipagpapatuloy Isa pa tong taga-DNR na to. Alam niyo naman palang may epekto na bakit hindi niyo bigyan ng notice yung mga nagre-reclamation dyan para maayos nila yung mga pagkakamali nila. Hindi kayo humingi ng tulong sa mga dapat humingi ng tulong para kastiguhin itong mga gumagawa ng reclamation na to. Nakita nyo naman palang may negative effect na yung ginagawa nila, pinababayaan nyo pa rin. Diba? Yan kasing kulang sa Pilipinas yung porket nabigyan na nila ng permit, is wala na silang pakialam. Makikialam na lang sila kapag may nangyaring hindi na maganda. Tulad nito, nakikita na pala nila mayroong negative effect yung reclamation na yan. So, anong ginagawa ninyo? Diba? Magsasabi lang kayo, may negative effect yung ginagawa nila. Ano ngayon kung may negative, anong gagawin niyo? Wala. Negative gagawin natin, may permit sila. Unggoy. Kaya nga kayo nasa gobyerno, kayo yung nagbibigay ng mga clearance dyan. Kasi nga, dapat sundin nila yung requirements ninyo, yung inyong patakaran, kung anong gagawin dyan. Ngayon, kung may mga paglabag sila, pwede nyong sitahin, pwede nyong ipatigil, pwede kayong humingi ng tulong sa national government, na under naman kayo ng presidente, pwede kayong humingi ng tulong at ang presidente mag-uutos dun sa reclamation na itigil pansamantala yung kanilang reclamation hanggat di nila inaayos yung dapat ayusin dahil nga nagbabaha na or meron ng negative effect yung kailang ginagawa. Diyan talaga natin na mapapatunayan talaga yung mga nasa gobyerno natin. Iilan lang talaga yung merong pakialam, yung merong malasakit sa ating bansa. Karamihan sa atin, mga nasa gobyerno, basta kumita na, wala na silang pakialam. Ang importante, may laman na yung kanilang mga bulsa. So, DPWH, 1 billion a day, isipin ninyo kung saan nanggagaling ang baha. Back to basic lang po tayo. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.